Yun din yung pag-analisa ko dito eh. Yung investigasyon po sa dating Pangulong Duterte ng ICC, eh simula pa din ho ng pagka-mayor niya eh. Hindi lang naman po ito nung simula nung pag-upo ng dating Pangulo bilang presidente, di ba? Mock Journal. O ano ang mapapala ng US dyan sa himutok ni Bato? Wala. Ngayon, nagsimula ho ito mga kababayan nung mayor pa si dating Pangulong Duterte. No? Alam na din nila to. Sabi dito ng politiko, although supporter of detained former President Rodrigo Duterte are still holding out hope that he will eventually return to the country. Diyos ko po, Lord. Ginagamit na lang kayo mga DDS nung mga kumakandidato. Ginagamit na lang kayo nung mga tumatakbo ninyong senador. Yung sinasabi nila na ang dating Pangulo ay lalabas na. Yung sinasabi kung sino man Poncio Pilato ang nagsabi na sa Setyembre ay lalabas na ang dating Pangulong Duterte. September, no, yung susunod na hearing, mga kababayan. Pagkatapos ng hearing na yon, eh kung parehas din ng buwan ang hihintayin, 6 na buwan na naman po ang hihintayin ninyo. No? Wala pong sinasabi ang ICC na lalabas si dating Pangulong Duterte sa Setyembre. Ang sinabi po, September ang susunod na hearing. Biruin nyo, 6 na buwan ang pagitan. Kawawa. Kayo kasi ang dali nyong maniwala eh. Lalabasan na daw, sabi ni Transpo. Ewan kung lalabasan pa yun. Kaya sabi nung si Katotnak, sabi nung Katotnak, wala po kaming Totnak kasi po si dating Pangulong Duterte, wala din Totnak. Wala po kaming Katotnak ni Katribo. Sabi dito, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile was skeptical about such as possibility. Correct naman po. Miski tayo mga kababayan, paulit-ulit nating sinasabi, walang lalabas na Rodrigo Duterte hanggat hindi tapos yung kaso. Hanggat hindi sinasabi, Rodrigo Duterte acquitted, walang lalabas na ganon. And then, ano ho yan mga kababayan? Aabot ho yan ng 8 taon. Yun po ang sinasabi, no, ng legal counsel nung kabila. Si Catroso, paano na? Sabi ni Don Stevie. Ewan ko, kilala ko lang sabi ko sa inyo si Katubo o si Roque. Katubo! Roque, I think former President Rodrigo Roa Duterte must have already been an ICC target suspect long before he became a president of the country. Yun nga ho, mga kababayan. Kasi ang nabanggit doon, simula 2011 hanggang 2019, mayor pa lang ho siya nun. Bakit hindi nila pinaghandaan? Di ba? So, siguro, inisip po ng mga ito, hayaan nyo na. Ang taong bayan hindi mauubos ang suporta sa atin. Ang taong bayan, siguro iniisip nila, ang mamamayang Pilipino, utu-utu yung mga yan. Kaya hindi tayo bibitawan yung mga yan. Laging maniniwala sa atin yan. Kaso po, nasukol, naubos ang tiwala ng mamamayang Pilipino. Ikaw ba naman, magsisigaw ka na adik ang presidente do sa iyong mautog? Tapos wala kang maipapakita ebidensya? Talagang mauubusan ng supporter kayo niyan. Ang Pilipino ho ngayon, kailangan is lagi kang may resibo, lagi kang may ebidensya. Hindi po mangmang ang Pilipino ngayon. Di ba? Kaya umabot sa punto na wala nang sumuporta sa inyo yung basketball court na lagi nyong mga nirerentahan para sa inyong mga mautog-mautog. Kalahati na lang, hindi nyo pa mapuno. Di ba, nagtatanong si Janel Van der Herst dyan, ano ba yung Totnak? Ay, censored pala. Hindi nila, tingin ko, yun yung nila, dahilan kung ba't hindi pinaghandaan. Dahil mga kababayan, iniisip nila, habang buhay kaming nasa puder, no? Habang buhay kaming paniniwalaan ng mamamayang Pilipino. Kahit magsumigaw ako dito, adik ang presidente, ang Pilipino ay maniniwala lang sa amin. Kaso hindi po. Pagkasigaw nyo nun, dapat meron kayo agad ebidensya. Meron kayong isasalampak na, eto yung ebidensya namin, ganito, ganyan, na totoo. Hindi yung
kapag ka may butas ng puncher, authentic na daw ho, sabi ni Bato de la Rosa. Hindi ho yung mga ganon-ganon. Kaya tingnan mo, nasabihan siya ni alias Picoy. Ang totoo ho, hindi ko akalain na kapag ka pala gumawa ka nung mga gawa-gawang kwento, makakaabot ka sa Senado. Napikon si Bato de la Rosa. Kinontempt. Di ba? Kasi ba naman si Bato de la Rosa pinagpipilitan ho, mga kababayan, yung PIDEA leak daw ho nila. Mga bossing. Isa pa yun. Di ba? Nawala ng gana sa kanila ang taong bayan. Mga hilaw ho yung mga linalabas nila Yun ang hindi talaga nila pinaghandaang maigi at hindi nila ginastosan kung gumagastos sila doon sa mga video na nag-e-edit. My wonder is why his lawyers seemed not to have considered that contingency and prepared the legal defense for him. It is something to ponder about. Dahil nga po, yan yung tingin ko. Nagkumpiyansa sila na habang buhay sila ay nasa poder ho. Now, his rabid supporters and strongly committed and loyal admirers are clawing for support of extricate him from his legal predicament. Di ho ba mga kababayan? Paalaasa yung mga DDS na merong lalabas na Rodrigo Duterte. Saan nyo pinagkukuha yun? Dahil ba doon sa madami kayong mga nagsisisigaw? Diyan sa labas ng ICC, hindi kasama yun. Dahil ba sumulat si Greco Bellica kay Trump, kay Putin, at kay Netanyahu? Call a friend. Sumulat na kay Trump, sumulat na kay Putin, sumulat na kay Netanyahu, si Greco Bellica para palayain o para isumbong ang ginagawa kay dating Pangulo Duterte. Walang call a friend sa ICC. Ika nga, ebidensya, nakabase po lahat sa ebidensya, doon sa mga taong witness, doon sa mga taong magdedepensa kay dating Pangulong Duterte, ibabase din po yan doon sa mga kapamilya ng biktima, lahat po dyan. Pero yung audience impact, yung pagpunta-punta ninyo, kung saan-saan, magtitipon, magpipiknik, magleletsyon sa labas ng magleletsyon sa labas ng ICC. Kahit araw-araw po kayong makita niyan, kahit umabot po kayo ng milyon sa labas ng ICC, paalisin lang po kayo. No? At hindi nyo mapapauwi ang dating Pangulong Duterte. Walang ganun sa ICC. Nakabase po yan lahat sa investigasyon, ebidensya. At wala na pong iba. At doon sa mga magpapatunay, doon sa mga witness at sa depensa, kung gaano kagaling ang depensa ng dating Pangulong Duterte. Pero kung magpo-focus sila doon sa pasigaw-sigaw sa mga tao na mag-rally, Diyos ko po, mauubusan kayo ng oras. No? Aabot nga sa 8 taon, mga kababayan, na ang dating Pangulong Duterte ay nakapiit, hindi pa nabibigyan ng kung ano yung magiging desisyon sa kanya. Asikasuhin ninyo yung mapabilis ang kanyang hearing. Yun lang yon.